Ikaw ba ay isang nurse dyan sa Pilipinas at nais mong mag-apply bilang isang nurse dito sa Saudi Arabia at nagtataka ka kung paano nga ba mag-DIY ng data flow processing? Huwag kang mag-alala dahil sa videong ito ay ituturo ko sa iyo kung paano nga ba ito i-process ng step by step. Kaya halika na, tuklasin natin kung paano nga ba mag-process ng iyong data flow at pumunta dito sa Saudi Arabia. Bago tayo magsimula sa step-by-step process kung paano nga ba mag-apply sa data flow, ay talakayin muna natin, ano nga ba ang data flow? Alam nyo kasi, nung nag-a-apply ako dito sa Saudi Arabia, wala akong kaalam-alam kung ano nga ba ang data flow. So ang data flow ay ang proseso kung saan inaalam ng Saudi Commission of Health Specialties kung tunay nga ba ang mga documents na iyong ipoprovide sa kanila. At ngayon, alam mo na kung ano nga ba ang data flow. Ngayon naman, talakayin natin kung ano ang step 1 ng iyong pagpaprocess. Ang first step sa pagpoproseso ng inyong data flow ay ang paghahanda ng inyong mga documents. Ang first document na inyong ihahanda ay ang inyong valid passport. Dapat ito ay hindi expired at valid ng at least 2 years. Ang susunod naman ay ang inyong PRC license or ID. Ito din ay kailangan valid at hindi expired. Ang pangatlo ay ang inyong diploma at ang inyong transcript of record. At ang huli at ang pinaka-importante sa lahat, ang inyong certificate of employment na makukuha nyo sa mga ospital na pinagtatrabahuhan nyo ngayon. Ito ang step number 2. Pumunta lamang sa dataflowgroup.com at i-click mo lamang ang Start Verification button na matatagpuan sa upper right corner ng kanilang website. At sa susunod na screen ay piliin lamang ang By Country at piliin ang KSA. At ang susunod naman ay iyong i-click ang Saudi Commission for Health Specialties or SCFHS. Sa susunod na page naman ay mag-scroll down at pindutin ang Apply Now. At merong lalabas na pop-up window, pindutin lamang ang I'm a new applicant and begin your application. Ang susunod naman ay ang proseso ng pagsa-sign up. I-type nyo lamang ang nais nyong gamitin na email at sa loob ng ilang minuto ay makakatanggap nga kayo ng OTP sa inyong email na ginamit. At yung OTP na yon ay kailangan nyong i-type tapos click nyo yung validate. Ang susunod naman ay i-enter nyo ang inyong mobile phone number. Hanapin lamang ang country code ng Philippines or ito ay +63. Tapos i-type nyo ang inyong mobile number at i-click nyo na ang continue. Pagkatapos nun ay makakatanggap na naman kayo ng isa pang OTP sa inyo namang mobile number na pre-provide. Pagkatapos naman ay mapupunta kayo dito sa onboarding process. Ang una nyong gagawin ay piliin kung saang bansa kayo nag-a-apply. Piliin nyo ang Saudi Arabia at ang authority name ay ang SCFHS. Pagkatapos ay i-click nyo yung continue. Pagkatapos nyan ay pipiliin kayo kung anong profession nyo. I-click nyo lamang ay ang nurse at click nyo yung continue. At pagtapos nyan ay dapat meron na kayong scanned copy ng inyong passport, valid passport. I-drag and drop nyo lamang ang file o kaya naman ay i-select file. Ang mga accepted na file format nga pala ay JPG, JPEG, PNG at maximum file size ay 4.5 MB. At pag na-i-upload nyo na, ay i-click nyo lamang ang submit. At sa susunod na page naman ay inyong i-double check ang mga information na nag-pop up dito. Kailangan nagmamatch yan dun sa passport na in-upload nyo. Ang susunod naman ay ang salutation. Pipili lamang kayo dito kung ano yung salutation na nais nyong itawag ng data flow sa inyo. At sa susunod naman ay inyong i-type ang pangalan ng employer na pag-a-applyan nyo kung meron na kayong ospital na pag-a-applyan sa Saudi Arabia. At sa susunod naman ay piliin lamang ang applicant type ay experienced kasi lahat naman tayo ay meron tayong experience sa ating chosen field at pindutin lamang ang new. At pagkatapos niyan, i-click nyo ang continue. Ang susunod na page naman ay makakatanggap kayo ng download. Ito ay isang video download para malaman nyo kung paano nga ba ang step-by-step process ng inyong pag-upload ng document. Pagtapos niyan ay inyo lamang i-click ang I'm prepared. Ang susunod na page naman ay pipiliin kayo kung ano yung mga verification packages
Ang susunod naman ay tatanungin kayo kung nagbago ba ang inyong pangalan. Kung nagbago ang inyong pangalan ay pindutin nyo lamang ang yes at i-prepare ang isa pang extra document ng Certificate of Name Change. At i-enter nyo ang full name nyo na yung dati nyong pangalan at yung full name na yung bago nyong pangalan. Kung hindi naman nagbago inyong pangalan, pindutin nyo lang yung no. Ang susunod naman ay ang pag-upload ng inyong diploma. I-click nyo lamang at piliin ang school na nag-provide sa inyo ng diploma. Pagkatapos nito ay i-upload nyo na ang inyong diploma. I-type ang inyong pangalan na nag-a-appear sa inyong diploma at i-fill up ang mga box ng mga course details. Ang sunod naman ay ang pag-upload ng inyong COE. Dapat ay mag-start ka sa most recent employer mo kung meron ka mga multiple employers na napagtrabahuhan. Ang kasunod ay ang pag-upload ng inyong PRC ID. Ngayon ay inyong i-type lamang ang issuing body ng inyong PRC license, which is PRC. At i-upload nyo na ang inyong PRC ID. Pagkatapos nito ay i-fill up lamang ang mga box according sa mga details na nakalagay sa inyong PRC ID. Pagkatapos nito, ang final stage ay i-double check ninyo lahat ng mga na-upload yung documents at mga details na inyong mga tinype. At kung meron nga kayong mga changes na gustong gawin or i-edit, pindutin nyo lamang yung pencil icon sa taas ng webpage. Ang susunod naman ay i-acknowledge nyo yung authorization letter na ipoprovide sa inyo ng Dataflow Group. Kailangan lamang nito ay i-type ninyo ang inyong full name at i-click ang consent and submit. Ang susunod naman ay ang payment page. Ang mga card na pwede mong gamitin ay ang Visa card at ang Mastercard. I-type lamang ang mga details sa inyong card at pwede na kayong magbayad. At pag na-fill out mo na ang application form, nakapag-upload ka na ng mga dokumento, at nakapagbayad ka na ng verification processing fee, ay maghintay lamang ng 30 to 45 days upang matanggap ang iyong verification email. Ito yung tatandaan ha, dapat high quality at malinaw ang pag-scan mo sa iyong mga documents para maiwasan mo ang delay sa pagpoproseso mo. At ngayon naman, talakayin natin kung magkano nga ba ang magagastos sa lahat ng iyong pagpoproseso, including sa pagpunta mo sa PRC, sa iyong school, at pagkuha ng COE sa iyong ospital. At isama na rin natin yung mga miscellaneous gaya ng pagkain at pamasahe sa pagpunta mo sa mga opisina na kailangan mong kumuha ng documents. So, ang una mong gastos ay ang data flow verification na nagkakahalaga ng 7,500 up to 12,000 pesos. At ang iyong PRC document na nagkakahalaga ng 500 to 1,000 pesos depende kung ikaw ay kailangan mag-renew ng lisensya. At syempre, ang iyong mga pamasahe at pagpapaska ng documents ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,000 to 2,000 pesos. So, lahat ng iyong gagastusin ay narito sa screen. Huwag kang mag-alala, maaaring ito ay mahal, pero ito naman ay one-time process lamang at valid lifetime. At after 30 to 45 days ay matatanggap mo na nga ang positive result na iyong verification. At congrats sa iyo, pwede ka na mag-exam ng Prometric. At ito nga ang mga final tips ko sa inyo. Ang tip number 1 ay siguraduhin tunay at authentic ang mga ipoprovide nyong mga papeles sa Dataflow kasi malalaman nila kung peke yan. Pangalawang tip ay mag-follow up ka sa Dataflow kung wala ka pa ring result o email ng iyong positive result after 30 days. At pangatlong tip, kung sakaling meron ka ng employer, ay tanungin mo lamang sa iyong recruitment agency kung sasagutin ba ang mga nagastos mo ng iyong employer. 'Di ba? Para makatipid ka. At ayan na nga, di ba sabi sa'yo, simple lang eh. Kung nakaabot ka sa part ng video ito, ay salamat sa'yo. Huwag kalimutan na mag-comment kung may mga katanungan ka, mag-subscribe at i-like itong video to. At huwag mo rin kalimutan, i-share ang video ito sa mga kaibigan mong nurses na nais mag-DIY ng kanilang data flow processing. At salamat sa'yo, paalam!